Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Maraming salamat po, Doktor. Pasasalamat ni Mama sa doktor bago kami umalis ng ospital pauwi. Si Papa ang nagmaneho ng sasakyan, habang si Bran naman ang nanatili sa likurang upuan upang samahan ako. Agad na nagtungo sina Mama at Papa sa ospital nang ipaalam ni Bran ang nangyari. Lubha silang nag-alala. Muli akong napahagulhol sa harap nila habang mahigpit akong niyakap ni Mama at marahang tinapik ni Papa ang aking balikat. Alam kong pilit na pinipigil ni Papa ang kanyang galit. Hindi siya titigil hanggat hindi napapanagot ang mga lalaking iyon. Ang kanyang nag-iisang anak na babae ay muntik nang mapahamak, isang balitang tiyak na labis na nakapagpabigat sa kanyang damdamin. Pagdating namin sa bahay, tahimik akong bumaba ng sasakyan, umaasang makararating agad sa aking silid upang makatulog at kahit papaano'y may alis sa aking isipan ang nangyari. Sumunod sina Bran at ang aking mga magulang, dala ang aking mga gamit mula sa ospital. Inilapag nila ang mga iyon sa aking silid at agad akong humiga sa kama at nagkubli sa ilalim ng kumot, nakatalikod sa kanila. Narinig kong bahagyang lumubog ang kama nang may umupo at isang kamay ang marahang humaplos sa aking buhok. Si Mama iyon. Nanatili siyang tahimik, marahil dahil ayaw niyang makapagsabi ng maling salita o marahil dahil umiiyak siya. Tumulo ang luha mula sa aking mata, ngunit wala akong sinabi, hinayaan kong lamunin ako ng katahimikan. Lalabas muna kami, anak. Sabihin mo lang kung may kailangan ka, ha? Marahang sabi ni Papa. Tumango lamang ako. Narinig ko ang dalawang pares ng yabag na papalayo at nawala ang bigat sa kama, sina Mama at Papa na iyon. Ako. Aalis na rin ako. I-text o tawagan mo ako kung may kailangan ka, ha? Sige, mahinang sambit ni Bran. Hindi ako tumugon. May sandaling katahimikan at bahagyang kaluskos sa likuran ko, palatandaang paalis na siya. Bran, sandali. Lumabas ang mga salitang iyon sa aking bibig bago ko pa man mapag-isipan. Sabay kaming humarap sa isa't isa, kapwa nagulat. Hindi ka ba pwedeng manatili? Mahina kong sabi. Siyempre pwede. Pero ayos ka lang ba? Tanong niya. Umupo siya sa sahig sa tabi ko at hinawakan ang aking kamay. Tinitigan ko siya ng sandali bago tumango, isang senyas na nais kong manatili siya. Ngumiti si Bran ng banayad at humiga sa kabilang panig ng kama, isinara ang kumot sa ibabaw ko. Pwede ba kitang yakapin? Mahina kong tanong habang kinakalikot ang aking mga daliri. Kung ibang araw iyon, tiyak na mahihiya ako. Ngunit hindi ito karaniwang araw. Kailangan ko ng isang mainit at maingat na yakap upang mapanatag ang aking sarili. Kailangan kong maramdaman ang isang mapagkalingang pag-aaruga, hindi tulad ng magaspang na alaala na ayaw ko nang balikan. Sa paggunita pa lamang nito, napapanginig na ako. Hindi na siya sumagot. Sa halip, tahimik niya akong niyakap ng mahigpit. Ginantihan ko iyon, iniakma ang aking mga kamay sa kanyang baywang. Inilubog ko ang aking mukha sa kanyang dibdib at mas hinigpitan niya ang kanyang yakap. Inilabas niya ang isang kamay upang marahang haplusin ang aking buhok, dahan-dahan at may pag-iingat. Nakita kitang nasaktan, mahina niyang sabi, may kaba sa tinig, tila hindi niya alam kung handa na akong pag-usapan iyon. Sa totoo lang, hindi pa ako handa. Ngunit si Bran iyon, at sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, gusto kong sabihin sa kanya ang lahat. Gusto kong ilahad ang buong pangyayari, bawat detalye. Ngunit nanahimik ako. Hindi ko rin alam kung bakit. Masakit ba? Tanong niya. Muling napuno ng luha ang aking mga mata at may bumara sa aking lalamunan. Pilit kong pinanatiling matatag ang aking tinig, ngunit hindi ko nagawang itago ang panghihina. Oo, sobra. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Pagkaraan, may narinig akong tunog, hindi salita, kundi isang pigil na hikbi. Siya ba ay umiiyak? Patawad, Sarah, mahina niyang sabi. Bakit? Tanong ko, hindi pa rin iniaangat ang aking mukha. Kung dumating lang sana ako ng mas maaga. Hindi ka sana dumaan sa ganito, halos pabulong niyang sabi.
Inangat ko ang aking mukha at tiningnan siya. Inalis ko ang aking mga kamay sa kanyang baywang at hinaplos ang kanyang mukha, pinunasan ang mga luha na lalo lamang nagpabigat sa aking damdamin. Ganito rin ba ang nararamdaman niya tuwing nakikita niya akong umiiyak? Isipin mo na lang kung ano ang nangyari kung hindi ka dumating, sabi ko. Ayokong isipin iyon, mariin niyang tugon. Ligtas ka na. Nandito ka na sa piling ko at iyon lang ang mahalaga. Hinalikan niya ang aking noo, marahang hinaplos ang aking pisngi at muli akong niyakap. Huwag ka nang umiyak. Nandito lang ako. Huwag ka na ring umiyak, nais kong sabihin. Sige, hindi na. Muling nagkaroon ng katahimikan. Salamat sa pagligtas sa akin, mahina kong sambit. Napakadaldal mo, biro niya ng banayad. Yakapin mo na lang ako ng mahigpit at matulog ka na. Nandito lang ako, kaya huwag kang mag-alala. Mumiti ako laban sa tela ng kanyang damit at sinunod ang sinabi niya, ipinikit ang aking mga mata. Kamangha-mangha kung paanong ang pakiramdam ng seguridad na nararanasan ko kapag kasama si Papa ay nararamdaman ko rin kapag kasama ko si Bran. Magandang gabi, mahina niyang sabi bago hinalikan ang aking ulo at muling hinaplos ang aking buhok. Gustong-gusto ko kapag hinahaplos niya ang aking buhok. Magandang gabi, tugon ko, bahagyang muffled ang tinig habang lalo kong inilubog ang aking mukha sa kanyang dibdib, sinisinghot ang kanyang amoy, na ikinatawa niya ng marahan. Hinding-hindi ko hahayaang may manakit sa'yo, Sarah. Hindi na. Aalagaan kita. Mahina kong narinig ang kanyang bulong bago tuluyang dalawin ng antok. Isang ngiti ang kusang namuo sa aking mga labi. Paalam, Mama. Paalam, Papa. Mag-ingat po kayo, kumaway ako sa aking mga magulang habang pinapanood ang kanilang sasakyan na mawala sa kanto ng kalsada. 2 linggo na naman akong mag-isa sa bahay. Sana may kapatid man lang ako na makakalaro o makakasama sa kung anuman. Tumunog ang mensahe ng aking telepono. Bran, bukas, 3:00. Maghanda ka. Sarah, huling date. Bran, oo. Bran, dahil ito na ang huli, pwede ka bang magsuot ng gaya noong suot mo noong isang araw? Sarah, sige, susubukan ko. Bran, talaga? Sarah, huwag ka nang makulit. Sarah, oo na, oo na. Bran, salamat. Mayroon pa ba talaga akong isa pang cute na damit? Umakyat ako sa itaas at binuksan ang aking aparador, determinado na makahanap ng damit na magugustuhan ni Bran. Bakit ko nga ba ginagawa ito para sa kanya? Ang mga damit na ito ay para sa magiging nobyo ko sa hinaharap, hindi para sa matalikong kaibigan. Matapos maghalukay sa napakarami kong damit, sa wakas ay nakita ko ang tamang kasuotan para sa date kinabukasan. Magugustuhan ito ni Bran. Inilagay ko iyon sa tabi upang mas madali akong makapaghanda kinabukasan, saka ako tumalon sa kama dahil wala na akong ibang gagawin sa buong araw. Nag-isip-isip ako kung matutulog muna ba ako sandali. Nakatingin lang ako sa kisame, paulit-ulit na nagbabalik-balik sa kama, gumagawa ng mga senaryong kailanman ay hindi mangyayari sa totoong buhay, hanggang sa tuluyan akong makatulog. Nagising ako ng tamad, kinukusot ang aking mga mata at humihikab habang iniinat ang aking mga kamay. Nang silipin ko ang aking telepono, lampas 9:00 na pala ng umaga. Tumuwo ako sa banyo upang magsipilyo. Tumunog ang doorbell. Sino naman ang bibisita ng ganito kaaga? Mabilis akong nagsuot ng pang-itaas sa ibabaw ng aking pajama dahil wala ng oras para magpalit pa, saka bumaba upang buksan ang pinto. Sino yan? Sigaw ko mula sa hagdan. Ako, si Bran. Akala ko 3:00 pa siya darating. Mabilis kong binuksan ang pinto upang papasukin siya. Tumawag ang mama mo, paliwanag ni Bran habang inaabot sa akin ang isang supot ng pagkain na agad nagpakalat ng masarap na amoy sa buong sala. Sabi niya, mag-isa ka raw sa bahay at wala ng pagkain dahil bukas ka pa dapat mag-grocery. Bukas pa pala ako dapat mamili. Salamat, Bran. Isinara ko ang pinto at nagtungo sa kusina upang kumuha ng mga kubyertos. Kumain ka na ba? Hindi pa. Pagkatawag ng mama mo, dumiretso na ako rito kahit kakagising ko lang, sabi niya habang umuupo sa sopa, nakapasok ang mga kamay sa bulsa. Kumain ka na rin. Kukuha lang ako ng mga kutsara at tinidor. Ang saya naman isipin na akala mo, hindi ako sasama hanggat hindi mo ako inaanyayahan, biro niyang maihalong panunukso. Buwisit, pagbalik ko sa sala, umupo ako sa sahig sa harap niya.
Binuksan ko ang mga lalagyan at nakita kong fried rice iyon na may scallops at hipon. Ay, paborito ko ang hipon. Sumubo ako ng isang malaking kutsara at napahuni sa sarap, dahilan upang matawa si Bran. Ngunit bago pa ako makasubo muli, bigla niyang hinawakan ang aking pulsuhan. Ano ba? Tanong ko, inis na tiningnan siya. Allergic ka sa scallops, naaalala mo ba? Sabi niya habang inaalis ang isang piraso ng scallop mula sa aking kutsara, na hindi ko man lang napansin. Kinain niya iyon sa kabinitawan ang aking kamay. Nagpasalamat ako at nagpatuloy sa pagkain. 2 beses pa niya akong pinigilan dahil sa mga natitirang scallops. Nakakainis na scallops. Hindi ito ubra, sabi ni Bran na tila bahagyang nairita. Hindi ka nag-iingat sa kinakain mo at hindi rin ako makakain ng maayos. E di ikaw ang magpakain sa akin. Pabigla kong sagot habang nagkakrus ng mga braso at umiwas ng tingin, kunwari igalit kahit medyo totoo naman. Eto, lumingon ako at nakita siyang maihawak na kutsarang puno ng kanin sa harap ko. Sandali. Talaga ba akong pinapakain niya? Nagbiro lang ako. Kaya kong kumain mag-isa, mabilis kong winagayway ang aking kamay bilang pagtanggi. At mapahamak ka? Hindi pwede, sabi niya. Ngayon, kain. Ayoko. Hindi ko natapos ang sasabihin ko nang bigla niyang ipasok ang kutsara sa aking bibig. Hoy! Bawal magsalita habang mailaman ang bibig. Kumain ka na, utos niya bago siya muling sumubo. Inikot ko ang aking mga mata ngunit mumanga na lamang at mumanga, muling nagkakrus ng mga braso. Sa kabila ng aking pagtutol, ipinagpatuloy ni Bran ang pagpapakain sa akin hanggang sa maubos ang pagkain. Sa tuwing sisiguraduhin niyang walang scallops ang isusubo ko at dadagdagan pa niya ng hipon ang bahagi ko, may kakaibang init akong naramdaman sa puso, ngunit hindi ko iyon sinabi. Ayokong lalo pang lumaki ang kanyang kumpiyansa sa sarili. Mabait na bata, sabi niya sabay marahang tapik sa aking ulo. Agad kong tinabig ang kanyang kamay at dinala ang mga lalagyan sa kusina, pilit itinatago ang pamumula ng aking pisngi. Ano ba ang nangyayari sa kanya nitong mga huli? Bakit namumula ka? Tanong ni Bran, dahilan upang mapatalon ako sa gulat. Pwede bang gumawa ka naman ng ingay kapag naglalakad? Sigaw ko habang hawak ang aking dibdib. Hindi. Mas gusto ko ito, sabi niya na may ngiting mapang-asar. Nakikita kong namumula ka sa kung anong dahilan. Bakit ka ba nakangiti ng ganyan? Dahil ba sa akin? Ako ba ang dahilan ng pamumula mo? Tila aliw na aliw siya, ganap na binaliwala ang tanong ko. Sa panaginip mo, manood ka na lang ng telebisyon at iwan mo na ako. Umalis ka na. Sabi ko habang humaharap sa lababo upang maghugas. Bakit ayaw mo akong harapin? Bulong niya sa mismong tabi ng aking tainga. Ang hininga niya sa aking batok ay lalo lamang nagpalala ng aking kaba. Hindi ito magtatapos ng maayos. Ano na naman ang binabalak niya? Dahil hindi ka kagandahan. Ngayon, lumayo ka na. Pilit kong sabi kahit halata ang aking pagkailang. Ay, grabe naman. Pinakain na nga kita, ganito pa ang trato mo. Biro niya. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kitchen counter, tig-isa sa magkabilang gilid ko, na para bang ikinukulong ako sa pagitan ng kanyang katawan at ng lababo. Lumapit siya ng husto, halos wala ng espasyo sa pagitan namin. Napakalapit niya, wala akong matakbuhan. Ang init ng kanyang katawan at ang tono ng kanyang tinig ay nakapagpahina sa akin. Ito na ba ang sinasabi niyang bad boy methods? Ngayon ko naiintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin nang sabihing ipapakita niya iyon sa akin. Ano ba ang ginagawa mo? Kahit magkaibigan, hindi naman dapat ganito kalapit, mahinang sabi ko, pilit pinatatatag ang aking tinig. Tama. Magkaibigan, mahina niyang bulong bago alisin ang kanyang mga kamay sa counter. Narinig ko ang kanyang mga yabag palabas ng kusina. Lumingon ako upang tiyaking wala na siya bago ako tuluyang napabuntong hininga ng malalim. Nanginginig pa ang aking mga kamay at paa habang inaalala ang nangyari. Ano na naman ang pumasok sa isip mo, Bran? Sa susunod na kabanata, haharapin ni Sarah ang mas lumalalim na kalituhan sa pagitan ng pagkakaibigan at damdaming hindi na niya kayang itanggi. Samantala, si Bran ay mapipilitang linawin ang kanyang mga kilos bago tuluyang masira ang balanseng matagal na nilang pinanghahawakan. Kaya abangan natin